Inaharang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nirerespeto ng palasyo ang Kamara. Paliwanag ni E.S. Bersamin ang inihayag na pagputol ni Pangulong. Ito sinasabi ngayon. Itinatanggi ng kampo ni ni BBM, according to Bersamin, na hindi niya pinipigilan ang pag-usad ng impeachment. Sige. Tutuloy ko yan mamaya. Ipakinggan niyo po muna ito. Pangulong Marcos sa impeachment ay pawang opinyon o posisyon lamang niya. Ngunit sa huli, ang House of Representatives pa rin ang masusunod kung ano ang magiging kapalaran ng impeachment complaints na isinampal laban sa pangalawang Pangulo. All we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking. He's not blocking. He cannot do that. Because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. Ang ibig sabihin niya dito, okay? Pinapalabas kasi nito mga kabayan Black na hinaharang ni Marcos itong impeachment kay BP Sara. Ang punto ni Bersamin, opinion lang ito ni BBM na hindi siya pabor sa impeachment. Pero magkahiwalay na branch po ang executive at legislative. So kung itutulak ito ng Kongreso, hindi haharangan ni Marcos dahil magkahiwalay nga sila. Yan po ang paliwanag ni Bersamin sa bintang. Marami nagbibintang dyan yung mga nagsampa ng impeachment hinaharang. Di umano ni BBM. Ang komentaryo ko dyan, tantanan nyo nga kami. Huwag nyo nga kaming arti-artihan. Niloloko nyo kami. Arte nyo yan. Alam naman natin na si Marcos talaga ay pabor sa impeachment. That is public knowledge. Yung sinabi niyang yon, iwas pusoy. Ugali ng boss mo yan, Bersamin, na si BBM may iwas pusoy. Tigil-tigilan nyo kami dyan sa drama ninyong yan. Walang naniniwala. Nagkataon lang, kaya hindi umuusad yung impeachment kasi naduduwag yung mga congressman pumirma. Kasi sasalya sila sa eleksyon sa 2020, ngayong 2025. Dahil alam nila, malakas pa rin ang Sara, malakas pa rin ang Duterte. Yaan ang totoo niyan. Hindi ibig sabihin hinaharang ni Marcos. Pambihira. Kung haharangin ni Marcos at meron siyang kakayanang harangin, kung meron man siyang guts at hindi siya weak harangin, meron siyang kaya niyang harangin ang impeachment, isipin mo, ka-unity team ni Marcos. Si BP Sara. Tingnan nyo mabuti. Magka-unity team yan. Pero hinayaan niyang karnihin nung pinsan niya. Hinayaan niyang karnihin at pupugin ng Kongreso sa pagkaliit-liit na confidential funds na pati naman si Marcos may confidential funds. Huwag nga nyo kaming Huwag nyo nga kaming lokohin. Ginagawa nyong bobo mga Pilipino dyan sa kakaarte ninyong yan. Na kunwari, hinaharang pa niya. Weak si Marcos. Kung strong yan, hindi niya hinayaan yung katandem niya. Lapain ng Kongreso. Kasi kung ako yan, katandem ko si Sara, kung magkatandem kami, halimbawa, ako ay presidente at vice president ko siya at mag-iisang partido kaming nangampanya under the unity team. Hindi ako papayag. Nakarnihin siya ng Kongreso dahil sa confidential funds. Sabihin ko, ako nga mas malaki confidential funds ko, ba't di nyo ako karnihin? Karnihin nyo kaming parehas. Walang paninindigan niya si Marcos . Di ba?
Kaya yung sinasabi niyong impeachment, hindi totoo. Una, kung talagang walang kamay dyan si Marcos, magiging House Speaker ba? Magiging Speaker ba? Itong si Martin, pinsan niya yan eh. Sino ba to si Martin? Ang dami mang mas maayos, mas politically known, mas may galamay kaysa kay Martin. Bakit siya ang nakaupong speaker? Dahil may kamay si Marcos. Tigilan nyo nga ang panloloko sa mga kababayan natin. May kamay dyan si Marcos. Kung hindi si Marcos ang presidente at si BP Sara, hindi makakaporma yan si Tamba. Kaya lang nakakaporma yan dahil Marcos ang nakaupo. Sino ba yan si Tamba? Kung walang Marcos. Di ba? So please, tigil-tigilan nyo na yung drama ninyo na hinaharangan ni Marcos ang impeachment. Hindi yan totoo. Ako'y naniniwala na si Marcos ay pabor sa impeachment. Narinig nyo sagot ni BP Sara patungkol dyan sa vice cam? Narinig nyo na? Hindi nyo pa narinig, no? Ito yon. Katahimikan ng sagot ni BP Sara sa vice cam na yan. Bakit? Yung sagot ni BP Sarang katahimikan ay napakalakas na sigaw. Na parang sinasabi niya, buti nga sa inyo, lusutan nyo yan. Dahil ang kalaban nyo ngayon ay taong bayan. Taong bayan ang naniningil ng explanation at hindi nyo kayang ipaliwanag. Labas ako dyan. Hindi nyo kayang idikit sa akin yan dahil kayo ang gumawa ng kalokohan. Ipaliwanag nyo sa taong bayan. Wala na kayong maituturo. Kasi itong mga politikong ito, irresponsable ito. Wala silang kayang gawin kung hindi mag-point fingers. Ituro kung sino-sinong mga tao. Hindi nila kayang panindigan yung mga maling gawa nila. Ang lagi nilang excuses. Natulad nitong sagot. Marcos, bangag ka, sabi ni PRRD. Ano mong sagot? Fentanyl. Isinisi sa iba kaysa nagpaliwanag sa taong bayan kung siya nga ay bangag o hindi siya bangag. Ganyan sila. Naghahanap ng maituturo. Ang problema ngayon, wala silang maituro. Dahil ang humihingi ng explanation, taong bayan mismo. Kaya para sa akin, ang ganda ng pananahimik ni BP Sara. Kasi pag nagsalita si BP Sara, maipapasa pa sa kanya eh. Magkakaroon ng excuses na naman to mga lintik na to katulad ni Ortega na tinatry ipasa kay BP Sara yung mga scammer dyan. Yung mga vice scammer na yan. Ipapasa kay BP Sara. Trinay niya na ngang ipasa eh. Kaya lang walang bumibili. Walang naniniwala eh. So tamang manahimik si BP Sara. Pag nagsalita siya dyan, ayan. Instead na magpapaliwanag itong mga lintik na mga irresponsable na ito, babakbakan si BP Sara. Again, katulad ng sagot ng presidente, instead na nagpaliwanag sa bangag, fentanyl. Diba? So tama yan, manahimik ka na lang BP Sara. Kami ang maniningil, taong bayan. Kayo po, mga nanonood kay Coach Oli, wag po kayong titigil sa paniningil. Niloloko tayo na itong mga ito. Gusto na talaga nilang palusutan ito. So wag kayong titigil sa kakaingay ninyo. May dapat managot dito. Wag nating hayaan. Isipin mo, ha? Marami tayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Pati dating mga dilawang kumakampi sa kanila, ngayon ay sinisingil din sila. Kita mo, tahimik? Hindi makapagsalita si Martin, napipi. Saldi ko, napipi. Ang daming napipi na mga pumirma. So,
huling tanong. Kayo ba ay kasama namin na hindi titigil sa pag-iingay patungkol dito? Kaya ako, di ko tinatantanan to. Hindi ko talaga tatantanan to.